kapatid, nung nakaraan pong October 28 nitong 2011 lamang po, isang nakagigimbal na pangyayari ang nagbago sa tahimik at masayang mundo ni Janelle Manahan. Namiligro ang kanyang buhay, nawala ang pinakamamahal niya, at dito po nabago ang takbo ng kwento ng kanyang buong buhay. Mga kapatid, Miss Janelle Manahan. Thank you. Thank you. Thank you sa pagdalo mo dito. Please have a seat. Thank you. I want to start off by saying you look very, very well. You look very pretty. Thank you. And I'm very, very glad. That means, well, I hope you're feeling just as well as you're looking. Feeling better. Na po. Feeling better. I cannot imagine kasi yung dinaanan mo. Obviously, lahat tayong nakabalita ng nangyari kay Janelle, hindi natin talaga ma-imagine kung sa atin nangyari yun, hindi ba? Kapag nawala ang pinakamamahal mo sa buhay, isang paraan daw para i-honor o bigyan ng respeto at parangalan ang pagmamahal mo para sa taong yon is to, well, not forget yung not forget him. Yung memory niya, kailangan laging buhay sa puso mo. So, pag-usapan natin na lang kung ano yung happy times muna ninyong dalawa dun sa how did you first meet? Nagkakilala po kami sa isang audition. Audition? Apo. Pero hindi po kami formally na-introduce. So, may girlfriend din po siya ng time na yon. So, hindi kami nagkikibuan. Pero nahuli ko siya several times na nakatingin. Okay. So, after mga 11, 12 months po, nagkita kami ulit. Tapos, in-introduce kami nung common friend namin. So, doon na po nag-start na after that, every day na kami nag-uusap. Hindi na magkahiwalay. Opo. And how long were you together? Almost 5 years po. Almost 5 years. Okay. Ang normal na araw kapag magkasama kayo ni Ramjan noon? Normal lang, like, nagja-jogging. Kasi mahilig po kami kumain. So, kailangan namin i-burn yung kinakain namin. So, magja-jogging kami together or mag-workout kami together. So, ganun lang. Tapos DVD, kwentuhan. DVD, kwentuhan. Basta closeness, ano? Apo. Parang you had a strong friendship also. Meron ko siyang best friend. Nung malaman mo, Janelle, na wala na si Ramjan, you were still in the hospital, obviously. Isang linggo na ang nakaraan. Bago mo nalaman na wala na pala si Ramjan, pag tinatanong mo kumusta siya, anong sinasabi sa'yo usually? Sabi po pag nung mom ko tsaka ng dad ko, lagi lang nila sinasabi na okay siya, na naaalagaan siya. Tapos huwag ko daw muna isipin yun, isipin ko muna yung sarili ko. Parang nasa ospital din siya, gano'n? Apo, yun yung akala ko, na nagpapagaling din siya, pero ang alam ko okay na din siya, na nakaligtas din siya. Kaya mo bang kaya mong balikan yung pinaka-moment na nalaman mo after 1 week kung paano mo nalaman na wala na pala siya? At I cannot imagine kung anong dumaan sa damdamin mo. Nung nalaman ko... Who told you? Actually, yung sister niya po, kapatid po nila Kuya Pong. So, nag-visit sila sa hospital. So, hindi niya po alam na hindi ko pa alam. Accidentally mo nalaman? Opo. Pero nung pagkasabi niya po sa akin, sobrang sad din na ang hirap paniwalaan. So, hindi siya nag-sink in sa akin nung time na yon. So, nag-sink in siya, matagal pa po. Not after I got out of the hospital, sobrang tagal pa. Kasi I think, you go through a state of shock, di ba? Hindi naman automatic na parang sa pelikula, kasi 2 oras lang meron ka sa pelikula. Pag nalaman mong may namatay, nawala ang mahal mo sa buhay sa pelikula, kailangan pakita mo agad yung sakit. Pero sa totoong buhay, pag may nawala sa atin na pinakamamahal natin, hindi tayo agad nakakaiyak nun eh. Parang hindi ka muna makapaniwala, may stages yan, medyo shocked ka pa. Parang may doubts din po kung totoo Oo, totoo. Denial, di ba? Hanggang mamaya galit, hanggang may different stages.
So, finally, how long did it take for you, yung hanggang nakalabas ka na ng ospital, the first time, the very first day na nag-sink in sa'yo, what caused it and how did it feel? Nung vinesit ko po siya dun sa puntod niya, kasi parang hindi ko po kasi siya nakita sa coffin, so medyo mahirap talaga paniwalaan na wala na siya. So, you never saw him na